kayo alam sa akin na So, ano po, kami po ay mga master students. Ang ingay ng mga kaklase ko po mga ate. So, kami po ay mga master students po sa San Sebastian College ng Cavite po. And ngayon po ay gaganapin po yung ating slash service learning program po namin. So, sana po sa gagawin po namin outage ay may mga matutunan po kayo na kahit mga simple words lang po namin ay mapulot nyo po at ma-apply nyo po sa pang-araw-araw po po natin. So, ngayon po, tayo po muna tayo para mag-play lang po para mag-play. Salamat ng marami These are all parts. Embrace you for your love that touched the heart of the gospel, and awaken in the quest of the truth. Attracted by the good things you made, he learned to seek your face, and to know the joy of your presence. The name of Christ echoing the infancy in the depths of his heart, he called him back to your way. The teacher who dwells within, with Saint Augustine, you praise the work of your love and proclaim your actions with grace and gifts. Grace and intercession. We ask you to hear our prayers. Teach us daily to live by example, so that our restless heart may find your peace, and our lives may rejoice in your love. Amen. And Father, Sige, pwede na po tayo mag-support. So, mag-opening lang po. Medyo naman ako, babe! So, ngayon po, alam naman po natin sa panahon ngayon na parang isang click lang po natin ay parang makikita na po natin yung mga balita, iba-ibang balita po sa social media. Kahit sa TV po, may mga binabalita po. Then, yung mga balitang po yun is, alam naman po natin na meron po katotohanan at kasinungalingan. So, alam niyo po ba yung clickbait? Hindi pa naman po. Pero dahil nandito po tayo, so pag-aaralan po natin at matututunan niyo po yun. Then, so, syempre kapag may clickbait po is, konektado po dun yung fake news. So, example po, yun po yung parang, nagdineso na ako. Hindi po yung ano. So, yun naman po, so, kung sama-sama po tayo, kaya po natin labanan yung clickbait at fake news po. Then, lagi po natin tatandaan na maging matalino po tayo at nalimutan ko mga ate. Maging matalino po tayo at think wise. Thank you po. Kinabahan ako Kaya mo yan. Kaya ako pa rin po pala nagsasalita. Pagod na ako. So meron po ako pa-explain. Hindi ko pa rin na-sense na So ngayon po, unang lipat muna muna. Ngayon po, medyo may matututunan po tayo ngayon. Medyo lang. Kasi kahit ako hindi naman kikiligin. Doon sa PowerPoint na yun. So, ilipat ko po muna yung floor sa aking mga kaklase. So magandang umaga po ulit sa ating lahat, no? So, ayan. And hello po, ako po si Marcos, no? So bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan ngayon, mag-iwan lang po ako ng isang palaisipan. So isipin po natin itong tanong na to ha. Sa panahon po ng social media, gaano po tayo kasiguro na yung mga nakuha po nating informasyon dito is totoo? So ito po yung ating isipin hanggang matapos po yung presentation kasi ito po yung pag-uusapan natin. Next slide. Alam naman po natin is information is everywhere. Kumbaga yung informasyon kahit makikita ito kahit saan. Sa panahon noon, no, sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo. Pero ngayon sa panahon ng makabagong teknolohiya, makukuha na po natin yung informasyon sa Facebook. Sino po ba dito na mahilig ng Facebook? Mag-TikTok. Ayan. TikTok. So nakukuha natin yung informasyon sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube. Sobrang kalata ng informasyon at sobrang dali na makahanap ng informasyon. Sabi rin dyan, kahit sino pwede maging content creator. Pero hindi lahat ng content ay may katotohanan. Katulad na lamang ng mga content creators na si Malupito. Kilala niyo po ba si Malupito? Si Comfy, di ba? So sila po mga content creators sila. Gumagawa sila ng mga content para lang sa pansarili nilang kagustuhan, mga daily vlogs, o yung ibang content naman, mga educational or mga informational, no?
Pero yung ibang content daw po is wala lang talagang katotohanan. At ito po yung two most common na misleading o yung mga hinihiwalay tayo ng landas sa tamang impormasyon. Kumbaga, ang mga clickbait at fake news. Katulad po na nasabi ni Rafael kanina, yung clickbait, no? So ngayong araw po, pag-uusapan po natin, ano nga ba ang clickbait, ano ang fake news, or meron ba silang pinagkaiba sa dalawa? So andito si Matthew para pag-usapan ito. So pag-usapan po natin first is yung clickbait. Ang clickbait po is nagbibigay sa, ito po yung mga headlines na nakikita natin sa FB, like yung sa mga, like yung mga headlines na si ganito, na aksidente, nabuntis, somewhat gano'n. So ito yung mga paunang salita na nakikita natin sa FB para bigyan tayo ng mga impormasyon na minsan mas lalo pang nakakalayo sa atin sa katotohanan. So next. So, ano nga ba ang clickbait? Ito yung mga nakakagulat na intriga, ang title. Pero pag binasa mo na yung mismong headline or mismong impormasyon, is wala naman talagang katuturan, wala naman talagang connection kung saan yung nakita natin at first. Karaniwan ito yung mga nakikita sa vlogs at mga posts. So, ayun po yung mga examples ng clickbait, yung tungkol sa eleksyon, yung about kay VP Lenny na tumakbo. Tapos yung yan po sa FB, sa YouTube. So, ito po yung nagbibigay sa atin, at yung mga clickbait po yung nagbibigay sa atin ng paunang impormasyon na nakakapag-trigger sa atin para mas lalo pa tayong ma-intriga o mas lalo pa tayong itulak para basahin or tignan kung ano man yung article or yung balita na sinasabi nila. Next. So, dahil napag-usapan na natin yung clickbait, hindi lahat ng impormasyon na nakikita natin sa FB or yung mga kung saan tayo tinutulak ng clickbait ay totoo. Minsan ito ay nagli-lead sa fake news. So, ano ba ang fake news? Ito ay mga intentional na false or misleading content na ginagawa para magmukhang totoong balita. So, aware naman po tayo kung ano yung ibig sabihin ng fake news, di ba? Aware naman po tayo. Okay, next slide. So, mayroong iba't ibang types ng fake news Una is yung satire or parody. Ito yung mga balita na ginagawang katatawanan or para siraan or para labanan yung totoong balita. Ito yung mga unang example po nito is yung sa balita tungkol sa politika. May ibang content creators na ginagawa itong katatawanan para labanan or ipahayag yung sarili nilang salopin tungkol dun sa balitang yon. Next is yung misleading connection and misleading content. Ito yung ito yung tumutukoy sa mga hindi wastong balita or nakakagulo sa atin. Kapag binasa natin, magulo or hindi natin maintindihan kasi hindi tama yung pinagmulan na leads us to false context. Ang false context po is ito yung nakakalinlang sa atin na mambabasa dahil yung impormasyon ay binago. Sa simulang ito yung totoong balita, binabago nila yung balita para yung opinion ng tao ay kumampi or sumama doon sa kung sino man yung nagsulat ng balitang yon na naging fake news na. Imposter content. Ito ay tumutukoy sa impormasyon na galing sa isang credible na balita or sabihin natin GMA, ABS-CBN na hindi naman totoo. So ito yung mga sa tingin natin pinagkakatiwalaan nating platforms ng balita. Pero sa totoo lang, yung hindi sa lahat ng balita ay totoo. So tinatawag yung impostor kasi nga kung sino pa yung dapat na pinanggagalingan natin ng totoo at credible na balita ay sila pa yung naghahatid ng fake news. And next is manipulative content. Ang manipulative content, parang false context. Ang manipulative context is binabago ng writer. Binabago ng kung sino man yung balita para maniwala tayo na kung ano yung sinasabi nung writer, ayun yung paniniwalaan natin. Usong-uso yan sa politika. Di ba? Sa politika, si isang kandidato magsasalita,
yung isang supporter ng kandidato is ganito yung sasabihin laban sa kabila. Tapos yung kabila is mambabato. Para linlangin tayo. Para maniwala tayo sa kung ano man yung sinasabi nila at sila yung iboto natin. So nagiging minamanipula yung balita para lang maniwala tayo sa kung anong gusto nilang paniwalaan natin. And lastly is fabricated content. Ang fabricated content ay tumutukoy sa mga impormasyon na gawa-gawa lang. So, gawa-gawa lang at walang totoong meaning o wala talagang basehan ng balitang yon. Next. So, ito ba yung nakaka-apekto sa atin? Si Kuya Marcos. Ayan. So napag-usapan natin kanina kung ano yung clickbait at ang fake news. Ang clickbait, ito yung drop in the headlines. Kung bagay isang patibong, di ba? Alam naman po natin yung mga patibong sa buhay. So ito yung mga nakaka-shocking na title. Ngari, uy, alam mo ba? Tapos may mga sunod na ano, uy, alam mo ba yung bawang makakagamot ng ganito? Alamin yung ganito? So ganun yung clickbait. So parang may something dito sa title. Bibutin ko nga, basahin ko yung article. So siguro may iba sa inyo na na-try na yung gano'n, nakakita kayo ng isang balita, isang link na pinindot ko kasi para na-intriga kayo sa title, di ba? Na-shock kayo. Next naman, si fake news, ito yung mga lies that disguise as news o mga kasinungalingan na nagpapanggap na isang balita, no? So nakaka-apekto ba si clickbait at si fake news sa buhay natin? Siyempre, kailangan natin mag-check, magtanong at mag-ingat. Check natin, tama ba to? Magtanong tayo, totoo ba to? Mag-ingat tayo. Kasi hindi lang naman tayo yung madadamay kapag nag-share ng maling impormasyon. And siyempre, ikaw mismo ang unang depensa laban sa clickbait at fake news. So, para syempre, maiwasan yung paglolokohan. So, all in all, ito po yung pag-cleanse natin ng ilusyon ng clickbait para hindi tayo madamay. Katulad ka dito, shocking! Bakit ang galing maniwala sa fake news? The answer will surprise you. That's clickbait. That's clickbait, pero magandang information na nabigyan natin. Yun lamang po, maraming salamat. So actually ngayon po, magbibigay po kami ng activity para ma-apply nyo yung napag-aralan nyo dito. Pero sobrang dali lang naman po dito. Next slide. So ang tawag naman dito is real or real. Katotohanan o sino po dito ang alam ng pangingisda? Di ba pag nangingisda tayo, nag-real tayo. Kinukuha natin yung isang fishing rod, di ba? Or hinihila natin. I-reveal natin. May pain. Sabi nga, di ba, sa clickbait, parang sa mga headline ng clickbait, parang ang isda, pinapainan, di ba? May pain para kunin tayo. So, katotohanan ba ito, pain lamang, no? For an example lang, ang gagawin lang naman natin is classify natin title. Real news or totoo, fake news o maling informasyon, clickbait, yung sinabi ko na po, shocking, gano'n. Then last, ang satire. Yung satire yung in-explain kanina ni Matthew na parang ginagawang katatawanan, no? Then pangalawa, decide nyo lang naman kung anong action yung pwedeng gawin. Ipopost nyo ba ito o share, pass, o hindi nyo na siya papansinin, or pause. Ipa-fact check. Yung fact check kasi sabi natin, i-check lang natin yung verify yung source, alamin natin kung sino yung credible na gumawa. And lastly, write the reason. Kahit anong reason yan, pwede yan. For an example, ito yung nakita natin yung post, no? Philippine tourist spots featured in VOD's Love the Philippines ad. Sabi, Chocolate Hills daw to. Hindi, di ba? Cebu City ba to? May malaking tore? Hindi. Ngayon, Volcano ba yun? Hindi. Mount Apple ba yun? Di ba hindi? Ito na sa Chocolate Hills, Pyramids sa Egypt, di ba? Cebu City sa Paris, Mount Fuji, pero pa yung volcano. So ito yung satire na ginagawa nilang katatawanan yung isang konsepto, no? So satire yung sagot ko. Ano lang, ipapost ko ba siya? Ako ipapost ko. Kasi anong reason? Natatawa ako eh. Di ba? Ang funny, hindi naman talaga yung lugar sa Philippines.
Oo, pwedeng emoji lang, katulad sabi ni ate, no? Ano ba dapat gawin? So, ganito lang po yung gagawin natin. Ilalagay lang po natin kung anong headline siya, ipopost, pass, or pause, ano yung reason. Kahit sobrang simple reason lang po. So, para hindi po tayo mahirapan, ayun lang naman po yung mga choices natin. We'll give you kahit mga and 10 to 15 na. Sobrang dali lang naman po nito. So, per line na lang. So, may pagpasa lang naman po kami So, ganito lang po siya. So, sa likod pa nito, dito yung posisyon natin kung ano po siya. Kung real news, fake news, clickbait, or satire, tapos kung ipopost nyo, ipapass, or pause, tapos kung anong reason. Katulad po nito. Sabi po dito, Senior High School Department, announcement magkakaroon ng grade 13. Oh. So ano po ba ito, di ba? So kung ano man po yung sino man makakakuha nito, may sagot na kayo, di ba? Ayan. Ayan. Kulang daw po yung ballpen, so per line na lang rin po yung ball. Tapos na po kayo, pwede niya siya pong ipasa po. Tapos may natawagin pa akong kahit dalawa na mag-share. Ito, favorite ko to si ate. Busy-busy pa si ate magsulat sa ibabaw ng bag. Ayan. Isa pa share to si ate ha. Nasagot niya. Ayan. Para baka makatulong sa ibang nagsasagot pa. Anong sagot mo dito, ate? Bakit fake news? Anong Hindi po siya galing sa DepEd mismo. Post lang po siya ng page. Tsaka may grade 12 na bago mag-add pa sila ng ano. Mahirap na kasi yung pinapasok ng grade 12. Ay, level 12. Tapos mag-add pa sila ng grade 3 ba sila? Ay, siya naman pa pass po. pass? Kasi hindi naman po talaga ka-real yung post na yun. Tapos, yun na yun. Pero galing sa DepEd. Ano namin, propose. Ikaw lang yun. Ayan. So sabi ni ate, ito daw, itong grade 13 sa school year next year, no? Fake news, tapos ipapass niya, tapos ang reason niya, hindi man galing sa DepEd. Actually, totoo po. Ito po ay fake news. Yes po. Ayan. Ito po ay fake news. Pwede nyo po siyang i-pass or i-pause for fact check. And actually po, kahapon lamang po is nag-post si DepEd na fake news po ito. Ayan. Ayan. Yes po. Check. So, bali naman natin totoo, di ba? Ano rin kasi, sir, may chance rin naman talaga na masag talaga sa wildlife. Depende sa tamang pag-aalaga. Tama. Kasi ate, marami sa mga wild animals natin. May layo na ata si ate. Oo. Alaga mo ba yung T-Rex dyan? Ayan. Ayan, so yun yung example ng clickbait. Kapag may nakikita kayo mga title na, uy, alam mo ba si ganito, tapos ganito yung nangyari. So clickbait siya, kasi na-intriga kayo sa title. Tapos ito naman po, isang example ng real news. Yung 13th month pay na pinirmahan ni Marcos Sr., which is totoo naman talaga. Kahit pinost siya ni Amy Marcos, ito po ay totoong presidential decree ni Marcos Sr. noon, nung kanyang regiment, no? Noong 1975. So ito po ay real news, and sabi po dito, hindi ko siya mabasa.
Pero totoo. But which is tama naman siya. Real news and post naman yung sabi niya. So yun lamang po, sana po nag-enjoy kayo sa pagkilatis ng mga balita. And sana magamit niyo po ito sa iba. No? Para hindi na po tayo maging biktima ng clickbait at fake news. Sabi nga nung una, di ba? Sa ating sumatotal, gamitin ang isip, hindi lang ang daliri. Huwag lang laging scroll, like ng like, comment ng comment, share ng share. Gamitin na po ang isip natin. So, yung daliri hindi lagi sa phone. Isipin. Then, syempre, mag-check, magtanong, at mag-ingat. Kasi minsan, yung ibang content, delikado at nakaka-apekto sa buhay. And lastly, kayo po mismo, yung unang depensa, o pangunang depensa sa laban sa fake news at clickbait. Yun lamang po, maraming salamat po. Ayan, ang daming... Natandaan niyo po ba yung lahat? Kasi ako po hindi eh. So, ang natandaan ko lang po is dapat po kapag mag-cellphone po tayo, ang kamay hindi sa dali. So, kapag mag-cellphone po tayo, kailangan po lagi tayo nakaganon na. Bukas ko lang po ako. So, ngayon, mag-bring po na po tayo sa ating utak. Uy. So, ngayon mag-icebreaker po muna tayo. So, may premium po tayo ditong... Anong premium? 500. Hindi mo na kami pera. Nag-aaral na kami eh. Hindi, ano na naman to? Panlaman chan lang. So, kada makakasagot is bibigyan po namin na itong chocolate. So, ikaw baby, na anong sagot dito? So, explain ko po muna. Ayun, tumunod. Ako naman na. So, meron lang po kami ipapakita pong parts na isang tao. So, bali dito, tayo po yung mga citizen journalists. So, dito naman po is yung mga journalists po na nagbabalita po sa 24 oras, sa TV Patrol po. So, hulaan nyo lang po kung sino po siya. Then, kunyari, may papakita po kami yung part niya. Kunyari, mata po, kung kilala nyo po kung sino. Taas na lang po tayo ng kamay para po magkaroon po tayo ng mamagong tama yung sagot. Ready na po ba kayo? Okay. Ready now. Sino yun? Sige, next. O yan, round 1. Sino po yan? Pwede ba yung sino tayo? Si Atom. Asawa ko yan tayo. Tignan natin kung si Atom ba yan. Dalawa na. O, dalawa na ako. Dahil 7 questions lang to. So, paula po tayo. So, ito po si Atom Aralio is my husband. So, he started his news reporting career sa GMA Network, where he featured in the Atomic Sports segment of 24 Oras. So, lumipat po siya sa ABS noong 2005. Then, nag-host po siya ng Red Alert and Umagang Kay Ganda. So, ngayon po, ito sa Channel 7 po siya. Meron po siyang documentary doon sa Eyewitness ba yun? Diba? Hindi ko rin alam. Kasi busy na siya, kaya siya nauwi sa bahay. Ayan. Ang dami nga, sa lababo. O, next round tayo. Ready na po ba kayo? Umuus makita yung sagot ha. O, next round. Ano na? O, sino yung mga? O, wait na! O, ate. Si Karen. Si Karen. Ano ba yan? Sige. Parang David. Kung kaya natin bibigyan nila ang balot sa'yo. Kung ikaw ang David po yung sa Filipino journalist, host, professor, and professional administrator. So, kilala po siya sa kanyang documentary po. Kung napapanood niyo po yung Eyewitness. So, lagi po siyang, yung writer po siya po yung laging nag-document po. So, congratulations. Seven lang po ba? Tapos round 3 na tayo. So, galing-galing po natin. Bilis-bilis ang po natin.
Oh. Usapan na po niyo about sa fake news and clickbait, di ba po? Nasabi na rin po kung ano yung mga malalaman natin na ito yung fake news at ito yung clickbait. Ngayon naman po, alamin natin, paano natin malalaman kung fake news ba yun or clickbait yun? So dito po tayo sa ating kuya, check mo muna kung totoo ba yung information na yun, which is fact check culture. Next slide please. So, bakit nga ba laganap ang fake news natin ngayon? Sa panahon po natin, di ba, napakarami na po may access sa social media. Lahat naman po tayo dito, gaya po na sabi ni Grandma ko is, meron po tayong Facebook account, di ba po? So, lahat tayo, at dahil doon, mabilis kumalat ang mga informasyon, kasama rin yung mga informasyon na fake news. Pero hindi lahat na nakikita po natin sa feed natin ay totoo. So, paano natin maiiwasan ang pag-share or paniniwala agad sa isang informasyon? So, dito pumapasok ang ating fact check culture. So, ano nga po ba ang fact checking? Ang fact checking po, ito po yung pagdadoble ingat ko natin o pag-double check natin kung totoo nga ba talaga yung informasyon na yun. Yung post na nakita natin, yung chika na narinig natin sa ano po, na para maiwasan natin ang paniniwala agad sa isang fake news or para natin may malalaman na fake news siya. Una po, tingnan kung saan galing ang balita. Reliable ba ang source? Legit ba ang website o page at hindi chismis lang? So malalaman po natin, tingnan po natin kung yung source po ba, yung nagaling yung post ay totoo. Ano po ba yung mga source ng mga na nagsasabi ang pamilyang Troyano ay mayroong napakalaking yaman na ipinasa umano kay Ferdinand Marcos? Walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga claim na ito. Si Sir Marcos Jr. mismo ay nagsabing hindi siya nakakita na kahit isang piraso ng ito sa buhay niya. So, hindi ko talaga totoo na meron Troyano gold sa Papa-Sister ng Pilipinas. So, kayong natutunan sa fact-checking na po ito, so fact or fake, at sana nanaway naman po is may pasa din po natin ito sa mga ating mga sa buhay or kakilala po upang para meron din po silang kaalaman sa pag-fact-checking po ng isang source. And papasok ko na po ito kayo sa boss rap. Yung mga trabahador ko. Joke lang po yung sinabi yan, tapos na po. Last na po talaga na ito na. So, for formality lang po, sagutin nyo naman po para sa office namin. Para makagraduate po ko. So, meron... May 21. Yung mga tapos na po sa chismosa check, pwede niyo po siyang ipasa para po mabigyan po kayo ng evaluation form po. Then sa activity, sa evaluation form po, kami na lang po mag-i-input. Ito pa na to, diba? Oo, para bigyan ka.